when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na kahit late po tayo ay pwede pa rin tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil katatapos lang po ng aming soul winning class sa mga kabataan po dito sa Candon City. Pero let's just continue our daily words of encouragement kahit late na po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon ito na pwede tayong mag-aral ng salita. Help us to find encouragement from your word and learn principle from it, O God. Give us wisdom as we study your word tonight. Forgive us our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Basahin po natin ang ating text dito po sa Mark chapter 1 verse 9 to 11. Sabi po ng Bible, "And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan." Verse 10, "And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him." 11, "And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased." Yan po ang ating pag-aaralan ng salitang I am, in whom I am well pleased. So, ang ibig sabihin po ng baptized dyan, from the Greek word na baptizo ulit, ano po, sa verse number 9, okay? To immerse, to submerge, fully wet. So, lagi po nating nadadaanan ito i-immerse, i-submerge, i-fully wet. Ano ho? Sapagkat po, kalaki po yan ng kay Kristong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Siyempre, nilulubog po yun. No ho? Yan po ang ibig sabihin ng baptize. Ang well pleased naman po dyan, from the Greek word na eudokoio, pleasure of God, approve of God, to be favorably inclined. Alright? So, kasiyahan sa Tagalog po, kaluguran, sa kasiyahan, aprobado, yan po ang ibig sabihin ng well pleased. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo po ay binautismo ni John the Baptist sa Jordan River, ay merong boses galing sa langit na sabi ng Bible, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, bakit nalugod ang Diyos? Sapagkat naganap yung righteousness na nabautismoan ni John the Baptist, si Jesus Christ. Alright? So number 1 po dito, if you want to follow God, follow His instruction first to be baptized, because baptism is the first step of obedience after you got saved. Sabi sa Acts 2:41, "Then they that gladly receive His word were baptized." Yung word po dyan, yung preaching po ni Peter doon sa verse 37 and 38, no? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, or yung gospel niya, the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. Dahil maliwanag po sa kaisipan ng mga tao po kung saan nag-preach si Peter, ay masaya po nilang tinanggap ang Panginoong Jesucristo. And because of that, sabi ng Bible, they were baptized. At alam niyo po, sabi sa diyang karugtong niya, and the same day, yung araw din na yon, nung araw din na tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, the same day, sabi ng Biblia, there were added unto them about 3,000 souls. So, sino lang po ang binabautismuhan? Yung masayang tumanggap sa Panginoon. Hindi po pwedeng i-baptized ang hindi tumanggap sa Panginoon. Kahit sabihin mabait yan, kahit sabihin nagtatay sin offering yan, kahit sabihin naglilingkod yan sa church, pag hindi pa talaga siya tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, ay hindi pwedeng bautismuhan. Kaya nga po, yung mga Pariseo at Saduceo na pumunta kay John the Baptist, na gusto nilang magpabaptize sa kanya para lang maging sikat din sila,
may isama sila sa kasikatan ni John during that time. Sabi ni John, hindi pwede. Bring forth fruit, meet for repentance. Meron mo ng bunga. Ang repentance dapat. No? So, tinanggap muna nila ang Panginoon, saka sila ibabaptize. Alright? So, and the same day, kung sabi ng Biblia, nadagdag po sa kanila ay 3,000 souls of church. Opo, doon po sa Jerusalem. Alright? So, and then number 2, sabi ko dyan, God is pleased when we follow Him in Scripture believers baptism. Sabi sa verse 11. Kasi sabi dyan, this, thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Malulugod po ang Panginoon. Matthew 3:17, sabi ng Bible dyan, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, masisiyahan po ang Panginoon pag ikaw po ay sumunod sa tubig bautismo. Bakit? Sapagkat yan po ay bilin ng Panginoon after you got saved. At yan po ay to fulfill all righteousness, sabi sa Matthew chapter 3. At yan din po, answer to a good conscience, sabi sa Peter. So, tama lang. Bakit? Sapagkat pinapahayag mo sa publiko, hindi mo kinakaya ang tinanggap mong tagapagligtas si Jesus, kaya ikaw ay ibabautismo kalakip ni Kristong pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay upang ikaw ay lumakad sa panibagong buhay. So, ang Panginoon, ang Diyos mismo, ay malulugod, masisiyahan, pag ikaw ay sumunod sa Kanya. Pangatlo po, baptism po yan, hindi baptism. Baptism is a public confession that you truly receive Jesus Christ as your personal or Lord and Savior. Sabi sa Romans 6:4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So upang, sabi ng Biblia, that like as Christ, di ba, with Him, sabi pa. So ikaw ay nailibing, kasama niya, like as Christ, was raised up from the dead. Siyempre, pag binautismuhan, i-raise up din. No? Upang sa ganun, sabi ng Biblia, you should walk in the newness of life. Parang ikaw na po, para ikaw po ay lumakad sa panibagong buhay. Okay? Kaya nga po, again, kung masaya mong tinanggap ang Panginoon, ang unang utos po ng Panginoon sa atin ay baptism. Pangalawa, malulugod siya, I am well pleased. Pangatlo, public confessions po yan. Baptism is public confession. Okay? Na ano? May tinanggap ka. You are identifying yourself with Christ. Because Christ dead, buried, and rose again after 3 days, ikaw din po ay lulubog. Kalakip ni Kristong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay, upang ikaw ay lumakad sa panibagong buhay, sabi po dyan. Yan po ang kahalagan. Matutuwa po ang Diyos sa atin, o kung susunod po tayo sa Kanya sa tubig ng bautismo. In every blessing, there is obedience. Panghuli po, principles of the day, there is always blessing in obedience, sabi ko dyan. Meron laging pagpapala ang sumunod. Yan, kasi po, first step po yan eh. Hindi ka makaka-second step, parang hindi ka pwedeng mag-grade 2, grade 3, 4, pag hindi ka muna na grade 1. So, meron pong step by step. Kaya sa Great Commission, go ye therefore and teach all nation. Salvation po yun. Baptizing them. Ang sunod after salvation, baptism. And then teaching them to observe. Yun po ay discipleship. Pag sumunod tayo sa Panginoon, meron pong pagpapala. Pangalawa, God is well pleased if we follow His pattern of growth. Yan po ay paglago po. Pattern ng paglago. Hindi ka lalago kung hindi ka susunod. Po, kaya matutuwa ang Panginoon pag sinusunod po natin yung pattern of growth. Number 3, if you gladly receive Him, then you must gladly obey Him. Di ba? So, kung masaya mo siyang tinanggap, masaya ka rin susunod. Opo. Sapagkat ang buhay natin ay nakasalalay po sa Panginoon. Ang blessing ay nakasalalay po sa Panginoon. Hindi po nakasalalay sa trabaho mo, business mo, o anumang hanap buhay. Nakakasalalay po ang ating buhay sa Panginoon. If we obey, there is always blessing. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita.
Pagpalain niyo po ang inyong salita sa aming buhay. Help us to be obedient child sa inyo, Panginoon, in water of baptism and even on other commandments after baptism. Kaya upang sa ganon, kami po ay maging kalugod-lugod, kasiya-siya sa inyong harapan. Thank you po, in Jesus' name. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement.